So itong mga personalities na to, ito na ngayon ang pinag-usapan sa social media ngayon as possible beneficiaries. Magkinabang po sa pagkawala ni dating Yusek Cabral. You see, mga kababayan? Yan o. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan pa rin natin yung pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Kasi ang mga katanungan ngayon ng mga lawmakers in civil society, will the truth die with Cabral? So yan ang malaking katanungan. At sino-sino sa mga nasangkot na mga personalities sa flood control anomalies ang posibleng magkinabang po sa pagkamatay ni Cabral. Sino-sino anya Mr. Maravillas na mga personalities? Yung mga nabulgar sa investigasyon ng Senado. Yan mga kababayan, no? Ito yung mga personalities. Yan, no? Report ito ng Rappler, ex-DPWH official Bernardo Tags Escudero, Binay Revilla in flood control kickbacks. Sabi po ni dating Yusek Bernardo, mas maraming alam mga kababayan itong si dating Yusek Cabral kaysa sa kanya. At saka, yung mga sinasabi ni Ombudsman Remulla nang sabi before 15, tumampas na yung December 15, may mga senador daw na posibleng maaresto. Yan, no? Arrest warrant versus senators possible next week. December 8 pa ito, mga kababayan na balita, published by Philippine Star. Yan sabi dyan, no? The Office of the Ombudsman is preparing cases that could lead to the issuance of arrest warrants against several senators as early as next week. Sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, hindi Samuel, si Samuel Martires yun. In an interview with news show host by Karen Davila, Remulla confirmed that his office is building cases involving Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar, and former Senators Nancy Binay and Grace Poe. So itong mga personalities na to, ito na ngayon ang pinag-usapan sa social media ngayon as possible beneficiaries. Magkinabang po sa pagkawala ni dating Yusek Cabral. You see, mga kababayan? Yan o. Pinag-usapan ngayon sa social media, who benefits from former Undersecretary Cathy Cabral's death? Ayan ang mga personalities. Sabi dito sa Facts in Filipino, si Maria Catalina Cathy Cabral ay dating Undersecretary ng DPWH. Ayon sa testimonya ng isa pang dating Undersecretary ng DPWH na si Roberto Bernardo, si Cabral, ay may kapangyarihan na baguhin at ayusin ang mga ilalagay na proyekto sa pambansang budget ng DPWH. Kabilang ang pagdagdag o pagtanggal ng mga items sa listahan ng mga proyekto at siya rin daw ang nakausap ng ilang mambabatas tungkol sa kanilang pondo. May aligasyon din na may bahagi siya sa sistema ng kickback mula sa mga proyekto kasama ang iba pang opisyal. Ibig sabihin, itinuturo siya bilang isa sa mga direktang nakipagkonsabahan para nakawin ang kaba ng bayan. Kabilang sa mga mambabatas na idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang testimonya sa naging pagdinig na Blue Ribbon Committee ay sina Francis Chis Escudero, dating Senate President at Senador, na idinawit na tumatanggap ng bahagi ng mga pondo bilang kickback mula sa mga proyekto. Ramon Bong Revilla, dating Senador. Dating Senador Nancy Binay, Grace Poe, Sani Angara, Senador Jingo Estrada, Mark Villar. May isa pa mga kababayan parang nawala sa lista nakaligtan lang siguro na mapag-usapan. Si Joel Villanueva po.
So yun, mga kababayan, ang mga usap-usapan ngayon ng mga netizens, aktibong pinag-usapan sa social media and sa mainstream media. Ito ngayon ang tanong ng mga lawmakers and civil society. Will the truth die with Cabral? Sabi po ni Professor David San Juan, National Convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance or tama na, people implicated in her past declaration niya should be closely investigated. The masterminds of the flood control must be unmasked, and all resource persons must be encouraged to tell all they know. San Juan also urged the government, especially the Office of the Ombudsman, the Department of Justice to accelerate its investigation and protect witnesses. What happened niya to her was tragic. She died before she was able to formally speak about everything she knew about the flood control, sabi po ni San Juan. At the House, mamamayang liberal Representative Laila de Lima warned against using her death as a roadblock to the various investigation and for everything to be pinned on Cabral as the mastermind. Yan ang peligro, mga kababayan. Baka isisi lahat na lang kay Cabral, hindi mo na yun matanong kasi patay na. Kung totoong patay na. Kasi may duda din yung iba, kaya gusto nga na i-autopsy at i-DNA po. Baka piniki, baka mabudol. So tingnan natin kung ano yung result. Sabi, nag-cooperate na rin yung pamilya, pumayag na. Ito yung latest. The Police Regional Office Cordillera said the family of former DPWH Yusek Cathy Cabral has consented to an autopsy of her remains. Pati siguro DNA, pumayag na rin. So para matuldukan po yung mga pagdududa. Pero yun na nga po ang tanong. Sino-sino ang posibleng magkinabang? So sa isa pang separate statement, si Akbayan Representative Percy Sindanya said Cabral's death raises serious questions. Who will benefit most from her death? Will the truth die with her? Will she be the fall guy in this grand corruption scandal? In the interest of integrity and continuity of the investigations, we call for an immediate securing of all her relevant digital records. The government must further guarantee the safety of all witnesses, suspects, and persons of interest. We also urge that any ill-gotten wealth, if proven, be returned to public funds. Yun naman talaga po ang ginagawa ng ating mga authorities. And in fact, kahapon po, 71 million yung binalik ni Engineer Alcantara. Kailang kulang pa yon kasi yung pininamis niya sa ating Pangulo, 200 million. Una 110, tapos nag-promise siya ng 200 million pa. Ang ibinalik kahapon, 71 million pa lang. Yan sa report ng News 5, Henry Alcantara nagsauli ng 71 million sa DOJ. So, ang na-extinguish, sabi po ng DOJ, kapag kamatay po ni Cabral, yung kanyang criminal liability, pero yung civil liability, ipoporso pa rin, mga kababayan. Yung pagbawi ng mga nakaw na pera at ari-arian po. So, sabi dito sa balita, on December 3, or more than 2 weeks before her death, Cabral appeared before the Ombudsman to shed light on the alleged irregularities. Sabi po ni Assistant Secretary Maiko Clavano kahapon. Clavano said, the Undersecretary appeared to have already secured legal counsel and shared limited information at the time of her appearance. There are several information that have reached us that she has a list of these proponents in the project. So this was the subject of an inquiry conducted by the Office of the Ombudsman, sabi po ni Clavano. Cabral, he noted, expressed willingness to cooperate but first requested information on the allegation against her so her legal team could prepare. So yun mga kababayan ang mga developments ng balitang yan. So pag-usapan natin mga kababayan, ano nga ba yung mga alam ni Cabral? Yan ang mga tanong na kanyang naiwan sa kanyang pagkamatay. So makikita natin sa mga pangyayaring ito, hindi lahat po ng krimen ay nagsisimula sa baril.
Ang iba po, nagsisimula sa budget lines tulad ng kaganapan po sa DPWH, sa insertions at kapangyarihang ayaw masilip. At dito po sa pagkamatay ni Cabral, isa sa mga pangalan hindi natin maiwasan, hindi maaring iwasan ay yung pangalan ni Chis Escudero. At iba pang mga senador na usap-usapan ngayon sa social media. Ayan ba? Mga pangalan ng mga senador at dating senador. Sila yung mga tinuturing na mga big fish other than yung mga congressmen na alam na ninyo kung sino yung mga nasabit, yung mga pangalan. So si Chis, mga kababayan, isa siya sa mga politiko na sabi nagkinabang base sa mga lumabas sa investigasyon mga kababayan ng Senado mismo. Nagkinabang po sa sistemang alam ni Cabral. So pag sinundan mo yung kwento sa investigasyon mga kababayan, lumalabas si Cabral yung gatekeeper, si Chis yung arkitekto. Kasi po ayon sa naging testimonya ni Bernardo, dating Yusek Bernardo. Yan o. Pinangalanan niya si Chis Escudero, si Binay, si Revilla, in flood control kickbacks. Sabi ni Yusek Bernardo mga kababayan, si Cabral ang may kapangyarihan na galawin po ang National Expenditure Program sa antas ng DPWH. Mag-alis, magdagdag, magbago, at magpasok ng proyekto. Kaya nga di ba, naalala natin yung mismong revelasyon ni Tito Sen, tumawag daw ito si Yusek Cabral. Inaalok siya ng insertion. Kung ano yung gusto mo niya na i-insert, ipasok, kita ninyo? Pero dapat nating tandaan mga kababayan, yung NEP po ay hindi nagiging final sa DPWH. Dumadaan po ito sa Kongreso. At yung pinaka-critical po na yugto yung sa BICAM. At sa usapin mga kababayan, ng BICAM insertions, iisa ang paulit-ulit na nababanggit na pangalan sa ginawang hearing ng Senado. Sa pagdinig at testimonya, si Chis Escudero po ang paulit-ulit na nababanggit na pangalan. Ito, pakinggan natin yung affidavit po na binabasa ni dating Yusek Bernardo. Responsibility ko. In David, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Paulit-ulit po na nababanggit yung pangalan ng aking kababayan na si Chis Escudero, dating Senate President. Siya po yung inilalarawan na utak ng insertion sa BICAM. So kung si Cabral mga kababayan, unfortunately hindi na natin matanong siya kasi patay na, ang may hawak ng execution side, lumalabas mga kababayan si Chis Escudero doon sa authorization side. Nandun yung kanyang impluensya. So makikita natin yung kompletong circulation ng circulation of power. Kung saan kapag nagtagpo ang dalawang mundo, may nakakaalam ng lahat. So ito po ang critical na punto na hindi po pwedeng iwasan. Alam ni Cabral kung alin yung biglang lumitaw sa budget, kung alin yung hindi galing sa ahensya, alin yung pinadaan lang. At higit sa lahat, alam niya kung kanino nagmula. Mas may alam itong si Cabral, maraming alam kaysa po mga kababayan kay mas makapangyarihan kaysa kay Yusek Bernardo.
Kaya kung may isang tao mga kababayan na kayang i-connect ang DPWH insertions at BICAM insertions, si Cabral po yun. Ganon kalawak ang alam ni Cabral. So ito yung nakakalungkot kasi si Cabral namatay sa gitna mismo ng lumalawak na investigasyon sa flood control scandal. Sa gitna ng pagbubunyag ng bilyon-bilyong ghost at questionable projects. Pagdinig ng mga pangalan o paglapit ng pagdinig sa mga pangalan sa taas, hindi lang sa implementors. So makikita natin po, hindi ito simpleng coincidence. Sa investigasyon po, masasabi natin ay yung timing ay hindi ebidensya pero ito ay warning sign. Talagang mapapaisip ka talaga. Lalo kapag ang namatay ay hindi po maliit na opisyal. Hindi ignorante sa sistema, kundi malawak talaga po ang kanyang alam. Hindi walang alam sa insertions. At ang mga katanungan, mga kababayan, lalong nagiging seryoso ngayon. Sino po ang may pinakamatibay na interes na manahimik siya magpakailanman? Di ba po, mga kababayan? Kaya masasabi natin, legit itong legit po mga kababayan, itong mga concerns, usap-usapan ngayon sa social media. Yan o. Who benefits from former Undersecretary Cathy Cabral's death? Sa mainstream media naman po, ito yung mga tanong ng ating mga mambabatas and civil society. Will the truth die with Cabral? Di ba mga kababayan? So ang tunay na issue ngayon mga kababayan, hindi na si Cabral, kundi yung mga taong alam niya. Kung mauwi lang ito mga kababayan sa isolated death, personal matter, walang koneksyon sa politika, ibig sabihin niya nagtagumpay ang katahimikan. Pero po, kung seryoso ang gobyerno sa paglilinis laban sa korupsyon, kung saan galit na yung ating mga kababayan, kung seryoso yung ating gobyerno sa paglilinis talaga laban sa korupsyon, dapat tanungin po itong mga nabanggit mga personalities. Hindi pa po na isasalang si Chis Escudero. Ni minsan po, kung siya nagsasalita sa Senado, privilege speech. Di ba? Yung mga nabanggit na senador, hindi lang si Chis Escudero. Hindi man sinasalang sa investigasyon. Yan ang problema eh. Kasi yung nag-iimbestiga mismo, yung Senado. And these people are members of the Senate. Yung mga napapangalanan. Di ba po? So dapat po, siguro i-review ang lahat ng mga BICAM insertions sa panahon po ni Cabral. Dapat na i-trace kung saan po nagtatagpo ang DPWH at saka yung Senado. So kapag po, mga kababayan, ang may hawak ng sikreto ay biglang nawala, ang obligasyon po ng Estado ay hindi po tumahimik, kundi maghukay. At sa paghukay na ito, hindi maiwasan po ang paulit-ulit na pangalan na lumalabas sa mga testimony sa Senado. Sa investigasyon po ng Blue Ribbon. At kasama doon si Chis Escudero. Yan ba? Ex-DPWH official Bernardo tags Escudero, Binay Revilla in flood control kickbacks. Ex-DPWH official tags Escudero in streetlights, 160 million deal. Yan ngayon ang usapan sa social media. Who benefits from former Undersecretary Cathy Cabral death? Ayan po. Si Chis, si Bong Revilla, sino to? Nancy Binay, Jinggoy, si Grace po. Ang wala doon sa lista, nakaligtan lang siguro si Joel Villanueva. Pero alam naman natin po, ito yung mga pangalan na paulit-ulit na lumilitaw mga kababayan sa investigasyon ng Senado. At magpapasko na mga kababayan, iniintay ngayon ng ating mga mamamayang Filipino. Sino-sino na sa mga big fish, mga senador, congressmen, ang magpapasko sa kulungan. Yan ang tanong. Nagiging restless na yung ating mga kababayan sa pag-aabang. Anyway, may 5 days pa man po. December 20 ngayon. Baka next week may mga surprises po tayo, mga breaking news. Ay hintayin natin, may panahon pa naman. Di ba po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, pwede ninyo itong itry na bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer patient and cancer survivor, actress Maritone Fernandez. Mainam din po ito para doon sa mga for cancer prevention po. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika. Yan ganyang online selling po. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG. Your Luxury Escape. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.